Galit na galit si Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ilang buwan na ang nakalipas. Iniutos niya ang isang malaking opensiba ngayong tag-init na inaasahan sanang magpapalawak ng teritoryo ng Russia mula sa Ukraine. Hindi iyon nangyari. Sa halip, ang mga puwersa ng Russia ay naipit at hindi makausad. At may malinaw na dahilan kung bakit ito nangyayari. Ang mga drone ng Ukraine, ang mas mataas na kakayahan ng Ukraine sa drone warfare, ang pumipigil sa opensiba ng Russia dahil umangat na sa susunod na antas ang kakayahan ng Ukraine sa drone warfare. Mas malubha ang sitwasyon ng Russia sa lupa kaysa sa gustong iparating ni Putin sa mundo. Binigyang diin ito ni Ben Hodges, dating Commanding General ng United States Army sa Europa, sa panayam sa kanya ng Times Radio noong ika-30 ng Hulyo. Ayon kay Hodges, madaling makita kung bakit asa ng husto ang Russia sa mga long-range drone at missile strike nito sa 2025. Ipinapakita ng Russia na wala silang kakayahan na pasukin o talunin ang depensa ng Ukraine sa anumang mapagpasyang paraan. Salin, gumagamit ang Russia ng record na dami ng long-range drone dahil napagtanto ni Putin na halos wala ng silbi ang kanyang mga puwersa sa lupa. Tatalakayin natin ang pagdepende nila dyan mamaya. Una, pinalalawak ni Hodges ang mga problemang kinakaharap ng Russia sa lupa. Ayon kay Hodges, mahalagang tandaan na sa kabila ng malalaking pagkalugi ng Russia, halos wala silang nagagawa sa lupa. Ipinapakita ng mga numero na ang pag-usad ng Russia ay parang mabagal na paggapang kaysa sa sistematikong pagsakop sa isang bansa. Naging masamang taon ang 2025 para sa Russia sa lupa. Iyan ay binigyang diin sa ulat ng Al Jazeera noong Abril 10 na nagbahagi ng datos mula sa Institute for the Study of War at Ministry of Defense ng United Kingdom, Ministry of Defense. Naglabas sila ng pagtataya sa lawak ng teritoryong nakuha ng Russia mula sa Ukraine sa unang 3 buwan ng 2025. Ang Institute for the Study of War ang nagbigay ng mas positibong larawan para kay Putin sa dalawa. Batay sa datos, nakakuha ang Russia ng 100 at 65 milya kwadrado ng Ukraine noong Enero, 137 milya kwadrado noong Pebrero, at 78 milya kwadrado noong Marso. Malamang napapansin mo ang isang pattern dito. Sa unang 3 buwan ng 2025 bumaba ang mga teritorial na nakuha ng Russia sa napakababang bilang na halos hindi na ito mahalaga sa konteksto ng digmaan. Tandaan na ang Ukraine ay malawak na bansa na may 233,100 milya kwadrado na sukat. Bawat buwan, maliit na porsyento lang ng teritoryong iyon ang nakukuha ng Russia, habang libo-libong sundalo naman ang nawawala sa kanila para magawa ito. At malaki ang mga pagkalugi, gaya ng itinuro ni Hodges. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, 1,053,200 at 60 na sundalong Ruso ang napatay, nasugatan o nahuli. Hanggang Hulyo 31, regular na nakakaranas ang Russia ng 1,000 o higit pang kaswalti bawat araw. At noong Hulyo 30 lamang ay umabot sa 1,000 at 70 ang mga pagkalugi. Isaalang-alang yan sa konteksto ng mga numero ng Institute for the Study of War. Batay sa datos noong Marso, kung nawawalan ang Russia ng halos 1,000 sundalo araw-araw, tinatayang aabot sa 31,000 ang kanilang kaswalti sa isang buwan. Kapalit nito, nakakuha ang Russia ng 78 milya kwadrado. Nangangahulugang 397 sundalong Ruso ang nawala sa bawat 1 milya kwadrado na napakasamang balik ng puhunan. Iyan na ang pinakamagandang senaryo para sa Russia. Mas malala pa ang mga numero ng Ministry of Defense sa unang 3 buwan ng 2025. Sinabi nito na nakuha ng Russia ang 100 at 26 milya kwadrado ng Ukraine noong Enero, 76 na milya kwadrado noong Pebrero, at 55 milya kwadrado lamang noong Marso. Kahit alin sa dalawang institusyon ang tama, pareho lang ang kwento para sa Russia. Maraming buhay ang nasayang para sa maliit na lupain na nakuha. Ilang buwan ang lumipas, ngunit hindi pa rin umunlad ang kalagayan. Noong kalagitnaan ng Hulyo, tinantiya ng Institute for the Study of War na umusad ang Russia sa bilis na 55 square miles bawat araw sa unang 6 na buwan ng 2025 na nagresulta sa 100 at 65 hanggang 100 at 70 square miles. Ipinapakita nito na ang mga tropa ng Russia ay kalat sa buong linya ng labanan.
at hindi makapokus sa isang lugar. Ayon sa Institute for the Study of War, ang puwersa ng Russia ay nag-asa ng malaki sa infantry upang umusad sa Ukraine mula pa noong unang paglusob ng Russia sa simula ng kanilang malawakang pananakop. Nabigo ang Russian forces na maibalik ang kakayahang magsagawa ng mekanisadong galaw na magpapabilis sana sa kanilang pag-usad. Ang aral, humihinto na ang pag-abante ng puwersa ng Russia. Walang mas malinaw pa kaysa sa Pokrovsk, isang mahalagang sentrong logistical para sa Ukraine sa rehiyon ng Donetsk, na isa sa mga pangunahing pokus ng opensiba ni Putin ngayong tag-init. Alam natin yan dahil sa dami ng mga sundalong inilaan niya sa rehiyon. Ayon sa CNN, may 110,000 sundalong Ruso sa paligid ng maliit na lungsod ng Pokrovsk, kaya ito ang pinakamainit na lugar sa 700 at 45 milyang linya ng labanan. Gusto ni Putin ang Pokrovsk, ngunit kahit maraming sundalo ang inilaan niya rito, hindi pa rin niya ito nakukuha. Ganyan na ang sitwasyon sa loob ng maraming taon, ayon kay Hodges. At hindi rin naman gagaan para sa Russia kahit makuha nila ang Pokrovsk. Mahigit 1.5 taon na nilang sinusubukang makuha ang Pokrovsk sa pinakadulong silangan ng Ukraine. Ayon kay Hodges, hindi pa rin nila ito nakukuha. At kahit makuha pa nila, may isa pang linya ng mga tagapagtanggol ng Ukraine na kakaharapin. Ayon kay Hodges, ang mga ground forces ng Russia ay naipit sa digmaang ubusan ng lakas. Ang tagumpay sa Pokrovsk ay maliit para sa mga Ruso kapalit ng napakaraming sundalo at kagamitang nawawala nila. Pero ito ay magiging malaking tagumpay para kay Putin. Mahalagang sentro ito ng logistics. Ngunit hindi pa nito tinatapos ang digmaan. At ang Russia ay mahahanap lang ang sarili nito na nakasangkot sa halos walang pag-usad na labanan na kinaharap nito sa Ukraine pagkatapos nitong makuha ang Pokrovsk. Ito ay naglalagay kay Putin sa isang mahirap na posisyon, ayon kay Hodges. Para sa Russia, ang tanging pag-asa nila ay tumigil ang kanluran sa pagbibigay ng tulong militar at iba pang suporta sa Ukraine. Sabi niya, kailangan umasa ng Russia na titigil tayo sa pagbibigay sa Ukraine ng mga kailangan nito para lumaban at na hindi natin gagamitin ang ating mga ekonomikong kasangkapan at hihintayin nilang mapagod tayo. Malabong mangyari iyon dahil sa pagtanggi ng kanluran na sumuko sa Ukraine. Kaya umaasa na ngayon ang Russia sa mga long-range na pag-atake gamit ang drone na nabanggit kanina. Patuloy nilang inaatake gabi-gabi ang mga lungsod at bayan ng Ukraine dahil ito lamang ang kaya nilang gawin. Ayon kay Hodges, hindi na nila tinatarget ang mga industrial na pasilidad o planta ng kuryente. Tinatarget ng Russia ang mga ospital, bilangguan, at infrastrukturang sibilyan gamit ang long-range drone strikes. Isang kampanya na, ayon kay Hodges, ay para pahinain ang loob ng mga Ukrainian. Lumikha ito ng pakiramdam ng kawalang pag-asa na parang walang paraan para sila ay tumigil. Pinapatunayan ng mga numero ang punto ni Hodges. Ayon sa United 24 Media, tumaas ng 1,300 at 78% ang mga drone strike ng Russia laban sa Ukraine noong Hulyo 2025. Nakakagulat na 6,200, 77 na Shahid at Gabara drone ng Russia ang ipinadala sa Ukraine noong Hulyo 2025 kumpara sa 426 lamang noong Hulyo ng nakaraang taon. Palatandaan ito na umaasa si Putin sa mga drone para sa kanyang paninira. Subalit may problema ang pinuno ng Russia. Hindi makokopan ng long-range drone ang teritoryo para sa Ukraine at drone-based na pamamaraan nila. Hindi ito problema. Ngunit para sa Russia, isa itong malaking issue na tatalakayin natin mamaya. Ang mga long-range drone ay kayang manira ng mga target lamang. Kung sibilyan at lungsod ang mga target, hindi ito nakakatulong sa pagsulong ng mga sundalo ng Russia sa harapan ng labanan. Kahit nagdudulot ng takot at pagkapagod ang mga drone ni Putin sa Ukraine, hindi pa rin niya nakakamit ang tunay na layunin, ang ganap na kontrol ng Russia sa Ukraine. Ang mas malakas na paggamit ng Russia ng mga drone sa 2025 ay indikasyon na napigil ng Ukraine ang kalaban sa lupa. At dito na tayo magtutuon sa kung paano ito nagawa ng Ukraine. Napigilan ng Ukraine ang Russia sa lupa dahil sa mas mahusay nitong paggamit ng mga drone sa taktika, estratehiya, at sa epekto ng pinsalang nagagawa nito na may malaking kahulugan para sa digmaan. Para palawakin ang puntong iyan, kausapin natin si dating Royal Air Force Air Vice Marshal Sean Bell ng United Kingdom. Tulad ni Hodges, nagsalita rin si Bell sa Times Radio noong Hulyo 30 upang ibahagi ang kanyang pananaw sa digmaan sa Ukraine. Sinimulan niya sa pagtuturo na iniiwasan ng Ukraine ang uri ng digmaang nais ni Putin
mula pa noong nagsimula ang digmaan. Ayon kay Bell, ang labanan sa Ukraine ay pagitan ni David at Goliath. 37 milyon ang populasyon ng Ukraine. Sa tingin ko, 5 beses na mas malaki ang Russia. Ang Ukraine ay may mga lumang kagamitang militar mula pa sa panahon ng Soviet. Kaya inaasahan ng Russia na madali nilang matatalo ang bansa. Nakakagulat na nakaligtas ang Ukraine at sa mga nakaraang taon, unti-unti silang sinuportahan ng kanluran. Pero sa huli, dapat iwasan ng Ukraine ang labanan ng maraming sundalo laban sa maraming sundalo. Ang huling pahayag ang pinakamahalaga dahil yan mismo ang ginagawa ng Ukraine para mapigilan ang Russia. Kung direktang hinarap ng Ukraine ang Russia, hindi sana umabot ng 3.5 taon ang digmaan tulad ng nangyayari ngayon. Magwawagi ang Russia sa labang iyon sa kabila ng suporta ng kanluran sa Ukraine. Ayon kay Bell, talagang mas malakas ang puwersa ng Russia. Base sa global firepower, ang Russia ay may 132 milyong aktibong sundalo kumpara sa 70,000 ng Ukraine. Bagamat tila hindi ito malaki, ang suliranin ng Ukraine ay nasa iba pang bilang ng tauhan. May 80,000 pang reserba ang Russia kumpara sa kayang ilabas ng Ukraine. Bawat taon, may halos 75,000 at 100,000 taong umaabot sa edad militar. Kasama ang 3,300, 45 milyong taong akma para sa serbisyong militar. Sa digmaan, nangibabaw ang Russia kaya't naghahanap ng ibang diskarte ang Ukraine. Ayon kay Bell, isa sa magagandang ginawa nila ay ang paggamit ng mga unmanned aerial vehicles o drones, lalo na ang mga magagaan at maliliit. Ang mga drone sa loob ng Ukraine ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga sundalong Ruso. Sa tingin ko, ang malaking estadistika ay noong unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Noon, karamihan sa mga sugat sa labanan ay dulot ng mga artillery shell. Ngunit ngayon, mahigit 80% nito ay sanhina ng mga drone. Malawakang naiulat ito. Noong Abril, ibinahagi rin ng Army Technology ang parehong bilang. Habang binanggit din na ang Russia ay nawawalan ng humigit kumulang 1,000 sundalo araw-araw gaya ng nabanggit natin kanina. Nangangahulugan ito na 800 sa mga pang-araw-araw na kaswalti ng Russia ay bunga ng mga tropang nakikipag-ugnayan. Hindi dahil sa mga sundalong Ukrainian o sa tradisyonal na sandata, kundi sa pagkakatuklasan at pagkakapatay sa kanila ng mga drone. Ang nakikita natin dito ay ang pag-iwas ng Ukraine sa malakihang labanan. At alam ng Ukraine ang eksaktong ginagawa nito sa paggamit ng mga drone. Ayon sa Forbes noong Marso, target ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na makapaggawa ang Ukraine ng 45 milyong drone bago mag-2025. Magkakaroon ang Ukraine ng 4 na beses na mas maraming drone kaysa sa aktibong sundalo na nagpapahiwatig na sinusubukan nilang lumipat sa digmaang mas kaunting tao ang nalalagay sa panganib. Ang mga drone ang nagsasagawa ng mabibigat na gawain ng Ukraine at ito ang dahilan kung bakit hindi umuusad ang mga puwersa ng Russia sa lupa. Ang mga drone ng Ukraine ay pumapatay ng mga tao at sumisira ng mga makinaryang kagamitan. 2 pangunahing yaman na kailangan ni Putin para makakuha ang Russia ng teritoryo. Ang paggamit ng Ukraine ng mga short-range na drone laban sa Russia ay nagbubukas ng mga pagkakataon para mabawi ang mga teritoryo. Ang drone offensive ay maaring pasukin ng mga sundalo upang angkinin ang dating teritoryo ng Russia. Di tulad ng nakikita natin sa long-range drone strikes nito. Mayroon ding mga drone ang Russia sa Ukraine. Ngunit hinaharap nito ang mga hamon sa supply chain para maipasok ang mga ito sa bansa. Ibig sabihin, palaging lamang ang Ukraine sa bilang at mas mahusay sila sa paggamit ng kanilang mga drone kumpara sa Russia. Makikita sa drone buffer zones ng Ukraine na pumipigil sa pag-abante ng mga tropang Ruso ang halimbawa ng bagong taktikang ito na may malaking papel. At ang pangunahing balita, syempre, ay na sa kabila ng dami ng Russia, sa kabila ng pagiging agresibo ng Russia, epektibong napigilan ng Ukraine ang pag-usad ng Russia. Ayon kay Bell sa Times Radio, malaking dahilan dito ay ang malaking buffer zone na ngayon, kung saan mamamatay ka kapag gumalaw dahil sa mga drone. Nabago na ang mga tradisyonal na linya ng labanan dahil sa mga buffer zone. Noon, ang kombinasyon ng abot ng direktang sandata at bisa ng hindi direktang sandata ang tumitiyak sa bilis ng pag-abante o pag-atras. Ngayon, ang mga drone buffer zone ay nasa laro na at lubos na naglilimita sa bisa ng mga tangke at artilyeriya ng Rusya. Nagsimula ang Ukraine sa paglikha ng buffer zone na kilala rin bilang drone wall noong Marso. Ayon sa Euromaidan Press noong buwang iyon, naghahanda ang Ukraine ng 73 milyang buffer zone habang umaabot sa 4,000 unit ang kanilang pang-araw-araw na produksyon ng drone. Ayon sa first-person view, ang bagong taktikang ito ay maaring maging game changer sa digmaan.
Ipinakita nito na kumikilos ang Ukraina upang manguna sa paglipat patungo sa labanan gamit ang mga drone na magbibigay dito ng kakayahang kontrolin ang bentahe ng Rusya sa bilang ng mga sundalo. Ayon sa CNN, lalo pang nagsikap ang Ukraina na magtayo ng mas maraming drone buffer zones noong Mayo. Ang layunin noon ay lumikha ng maraming depensibong koridor sa kahabaan ng frontline sa mga lugar na nais sakupin ng Rusya sa kanilang summer offensive. Simpleng konsepto, gumagawa ang Ukraine ng sariling drone corridor upang hindi marating ng Russia ang pinakamabilis na ruta patungo sa kanilang mga target. Ang mga no-go corridor na ito ay ginagamit para itulak ang mga sundalong Ruso sa mga bukas na lugar kung saan sila'y maaaring maatake ng mga drone, artillerya, at iba pang sandata. Ayon sa ulat ng Reuters noong Hulyo 17, mayroon ding OCHI ang Ukraina na kagaya nito. Pinagsasama ng sistemang iyon ang mga video feed mula sa mga drone na pinapatakbo ng 15,000 crew sa buong Ukraina. Nagbibigay ng malawak na kakayahang pagmamanman sa labanan. Nakikita ng Ukraina ang lokasyon at plano ng atake ng mga sundalo ng Rusya, kaya nakakapaglatag ito ng mga depensa at ambush. Ang mga ito ay nagdudulot ng mas malaking pagkalugi sa Rusya. At sinang-ayunan ang punto ni Bell, ito ay tumutulong sa Ukraina na maiwasan ang malawakang labanan na hinahangad ni Putin. Pero hindi lang ang kampanya ng drone sa labanan ang nagdala ng pag-angat ng Ukraina. Ginagamit din ng Ukraina ang kanilang mga drone para magdulot ng matinding pinsala sa loob mismo ng teritoryo ng Rusya. Ang Operasyon Sapot ng Gagamba ay isang perpektong halimbawa. Sa matalinong pag-atake, palihim na naipasok ng Ukraina ang 12 ng first-person view na drone sa Rusya gamit ang mga truck at espesyal na lalagyan na nagkubli sa mga ito. Dinala ang mga truck sa mga bodega na binili ng Ukraina bago ipinalabas ng mga driver na Ruso na hindi alam ang laman nito. Dumating ang mga truck sa itinakdang lugar at bumuhos ang maraming drone ng Ukraine para salakayin ang 4 na pangunahing paliparan ng Russia. Pagkatapos ng atake, nasira ng Ukraine ang ilang Russian bomber at spy plane na nagkakahalaga ng halos $7 bilyon. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa Operation Spiderweb at ang epekto nito sa Rusya sa aming video. Binanggit ni Bell ang pag-ataking ito sa Times Radio. Masama para sa Rusya ang Operation Spiderweb. Ang mga eroplanong binomba ng Ukraine ay ilan sa mga gumaganang bomber at spy plane na inilipat ni Putin sa mga lugar na inakala niyang ligtas mula sa pag-atake ng Ukraine. Ayon kay Bell, kilala ang Rusya sa pagkanibalisa ng sariling mga eroplano. Kaya karamihan sa mga eroplano na talagang nailipad palayo ay yung mga gumagana pa. At marami sa mga iyon ang nawasak sa operasyon. Ang Operation Spiderweb ay isa sa maraming pag-atake ng Ukraine gamit ang drone sa teritoryo ng Rusya. Ayon kay Bell, mas nagiging maingat ang mga Ukrainians sa paggamit ng kanilang mga long-range na drone. Hindi lang sa Operation Spiderweb. Nagpapalipad ang Ukraine ng mga drone na may higit 1,000 kilometrong layo upang tamaan ang mga pangunahing infrastruktura ng militar, lohistika, pabrika, oil refinery, at iba pa. At gumagana ito. Noong Pebrero, iniulat ng Atlantic Council na nasira ng mga long-range drone ng Ukraine ang halos 10% ng kakayahan ng Russia sa oil refining. Bago matapos ang Hunyo, iniulat ng Kiev Independent na ang malalalim na pag-atake ng drone ay nagdulot ng mahigit 10 bilyong pinsala sa Russia ngayong 2025. Iyan ang punto. Habang ginagamit ng Ukraine ang short-range first-person view drone para pigilan ang mga tropa ng Russia sa frontline, tinatamaan naman ng long-range drone nito ang infrastrukturang nagsusuplay sa mga tropang iyon. Nasusunog ang mga supply ng gasolina at ang mga imbakan ng bala, pati na rin ang mga pabrika ng paggawa nito ay nasisira. Bawat pagkatalo, isa na namang parte ng makinaryang pandigma ng Russia ang nasisira. Hinahamon ng Ukraine ang Russia sa frontline gamit ang kanilang lumalagong hukbo ng mga drone, nagpapahina sa tropa ni Putin at nagpapabagal sa kanilang pag-usad. Ang mahusay na estratehiya ng mga drone ay lumilikha ng problema ng hindi gumagalaw na frontline para kay Putin at nagpapahina rin sa bisa ng iba pang mga sandata ng Russia. Halimbawa na lang ang mga guided aerial bomb, kilala rin bilang glide bombs, dahil sa espesyal na kit na naglalagay ng pakpak sa lumang Soviet era na bombang walang guidance para makalipad at tumama sa target. Mahalagang bahagi ng 2024 na estratehiya ni Putin ang mga guided aerial bomb. Ayon sa Reuters, nagpakawala ang Russia ng 51,000 tropa sa Ukraine noong 2024 na naging sanhi
ng matinding pinsala at nakatulong sa mga sundalo ni Putin. Ayon kay Bell, hindi na epektibo ang mga bomba dahil ginagamit na ng Ukraine ang kanilang mga drone para pigilan ang Russia. Dahil naging masyado ng static ang mga frontline kamakailan, karamihan ng mga Ukrainian ay nasa kanilang mga bunker na. Ayon kay Bell, nagdudulot ng kaunting sakit ng ulo at pansamantalang pag-alingaungaw ng tenga ang mga glide bomb sa kanila. Ngunit noong simula, talagang nakakasira ito. Habang nagiging static ang frontline dahil sa mga drone na lumilikha ng buffer zone, nababawasan na ang bisa ng mga glide bomb. Epektibong pinipigilan ng mga drone ng Ukraine ang Russia sa paggamit ng kanilang mga glide bomb at pagkuha ng teritoryo sa lupa. Sa wakas, isang aspetong dapat isaalang-alang sa estratehiya ng drone ng Ukraine ay ang matinding presyong panlipunan na ipinapataw nito kay Putin. Ang matagumpay na pagsasagawa ng maraming malalim na pag-atake sa teritoryo ng Russia ay malaking suliranin. Bawat matagumpay na pag-atake ay palatandaan sa mga tao ng Russia na si Putin ay hindi ang dakilang tagapagtanggol na ipinagmamalaki niya. Hindi titigil si Putin kahit na tinatamaan ng Ukraine ang Russia gamit ang mga drone. Nababawasan ang bisa ni Putin bilang leader dahil hindi na mapagkakatiwalaan ng mga Ruso ang imahe niya bilang malakas na pinuno. Natural, hindi magiging malakas si Putin kung hahayaan niyang gamitin ng Ukraine ang mga drone para ibalik sa Russia ang digmaan. Ang mga taktikang pandigma at long range na ito ang nagpapataas sa antas ng estratehiyang drone base ng Ukraine. May layunin sa bawat ginagawa ng Ukraine. Gumagawa ito ng maraming drone hindi lang para magkaroon ng kalamangan laban sa Russia, kundi para lumikha ng mga buffer zone, wasakin ang mga tropang Ruso, at tamaan ang mga mahalagang infrastrukturang militar gamit ang mga drone. Ang mga drone ng Ukraine ang magiging susi kung mananalo sila sa digmaang ito. Magagawa lang ni Putin ay manood habang napipigilan ang kanyang mga tropa ng mahuhusay na taktika ng Ukraine. Bukod sa mga drone, may iba pang tumutulong sa Ukraine para pigilan ang Russia. Ang mga unmanned aerial vehicle na ito ang maaaring maging susi para gawing isang military superpower ang Ukraine na kayang tapatan o lampasan ng Russia. Panoorin ang iba pang mga video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang content tungkol sa nagbabagong taktika ng Ukraine. Salamat sa panonood.